sa atin? Tao po? Parang wala ka agad. So, good morning po ulit sa mga anak po ng Diyos. Yan, good morning. So, ngayong umaga po ay mabuti ang Diyos. Yan. So, bago po tayo magsimula sa ating gawain, tayo po muna ay gumanap na ating devotion. Basahin po natin ang Matthew chapter 28, verse 20. So, kung may Bible po kayo, may pagbukas po kayo sa akin sa Matthew 28, verse 20. Sabi po dito, turuan niyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Pagpalain naman ang kanyang salita, aming Diyos. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa buwan po na ito, aming pong tatalakayin, Panginoon, ang inyo pong banal na Espiritu, Panginoon. Nawa, ito po ay manahan sa aming mga puso, Panginoon, at maranasan po namin, maramdaman po namin, Panginoon, ang inyong pong banal na Espiritu. Sa ikolahan na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan, sino po makakakilala sa Holy Spirit? So, kasi po bilang Kristiyano, minsan ito po yung isang bagay na nakakaligtaan natin. Di ba po, minsan ang focus lang natin si God, si Jesus. Di ba po? Pero meron pang isa na personal o personality ang ating Diyos. Ayun po ang banal na Espiritu. So, ayan. So, nung New Testament po, bakit si Jesus, nag-iwan po siya ng mga kasama po natin. At yun po ang banal na Espiritu. Ayan. So, mga kapatid, yan, sabi ko sa Matthew 28:20, ang ganda po ng sinabi ng ni Jesus doon. Sabi niya, tandaan ninyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, physically, wala si Jesus dito. Ano po? Pero spiritually, iniwan niya ang kanyang Holy Spirit para makasama po natin. So, may tatlong tip po ako na gustong i-share sa inyo. So, yan, sa unang bagay, His presence is personal. Yan, so ano may personal? So, halimbawa, may ka-meet up kayo, di ba? So, halimbawa, Daniel, magkita tayo sa van, sa Jollibee, 1 p.m. Yan. So, si Daniel, pupunta ba siya o hindi? Pagdating ko sa Jollibee, ang dumating si Sanjo. So, hindi personal yun. So, may pastora, hindi ko nakapunta si Daniel kasi po nagpagupit. So, ay, gwapo ni Daniel, no? Yan. So, ibig sabihin, hindi personal yun. Ibang persona yun, diba? Kapag personal, ikaw talaga yun. Ikaw mismo. Hindi pwede iba. So, ang Holy Spirit, ganun po. Personal po siya. So, sabi nga po sa John 14:16. Basahin po natin. John 14, verse 16. Ang sabi po dito, dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Wow, ang sarap po ano? Ang sarap sa pakiramdam na kahit wala si Jesus dito, iniwan niya tayo ng mga kasama. At yun po ang banal na Espiritu. Para po siyang kaibigan. Yan, hindi ka iiwan. Kahit mahirap na yung sitwasyon, sino po pinupuntahan natin? Kaibigan, di ba? Friend, pwede ka ba ngayon? Si Ate Hana, nakakatuwa yan. Kasi nagpapaalam yan siya sa akin. Nung last week pa, Pastora, hindi ako makaka-church. Pastora, wala po akong ganito. Bakit? Kasi may isang kaibigan ko po nag-chat, nagpapasama. Yung tita ko po nagpapasama din. Yung high school friend ko, nagpawa talaga. In demand si Ate Hana. Bakit? Kasi, yan, marami siya kaibigan. So, ganun din po ang Holy Spirit, nandyan lang po siya. Hindi po natin siya nakikita, pero nandyan lang po ang banal na Espiritu. So, hindi ka nag-iisa, ang Holy Spirit ay kasama natin araw-araw. Yan, sabi nga po natin, kasama natin ang Holy Spirit araw-araw. Okay? Unang po, His presence is personal. Pangalawa po, His presence is permanent. Yan. Ano po ba pag sinabing permanent? Nag-usap-usap po kami nila Pastor Lenny, Pastor Lenny tungkol sa ipin Pag bata pa, matatanggal pa yung ipin mo, di ba? Pero pag tumubo na ulit, permanent na yun. Kaya pag pinapunan mo yung bagat mo, sabi ni Tatay Buddy, wala ka ng panguya. So, ayan. So, ibig sabihin na permanent, dyan na talaga yan. Okay po? So, hindi siya
dapat tanggalin. Kasi permanent siya. So, sige po, basahin po natin sa John 14:17. Sabi po sa 17, siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat siya'y hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit, nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Ang banal na espiritu po ay hindi matatanggal sa atin. Amen po. Para po siyang apoy. Ayan. Para po siyang apoy na nagbibigay ng liwanag at lakas po sa ating mga buhay. So kahit saan tayo dalhin ng Diyos, sabi nga, even to the ends of the earth. Yan, sabi sa Matthew 28, kasama mo ako. Yan. Amen po. Sarap po sa pakiramdam na kasama po natin ang Panginoon. So ayan na, pangalawang bagay po, dalawang B, His presence is permanent. Yan, sabihin nyo nga po, permanent. Permanent. Yan, so tandaan po natin, para po siyang hangin. Yan, hangin din po, di ba nakikita po ba natin ng hangin? Hindi nga natin nahawakan pero nakahinga tayo. Bakit? Kasi may hangin. Ano po, totoo na may hangin. Ganon din po ang banal na espiritu. Hindi po natin siya nakikita. Ay, ito ay physical, hindi mo siya nahawakan, pero nararanasan po, nararamdaman po natin ang banal na espiritu. Pangatlong P, His presence is powerful. Yan, sarap. Ang galing, powerful. Ano kung ibig sabihin na, makapangyarihan po ang banal na espiritu. Ano, kung ang Diyos ay makapangyarihan, kung si Jesus ay makapangyarihan, ganoon din po ang banal na espiritu. Kaya-kaya po niyang gumawa ng lahat ng miracles. Yan. So sabi po sa Acts 1:8, ye shall receive power after the Holy Spirit or Holy Ghost is God come upon you. So ang ating po banal na espiritu, kapag nasa atin siya, mararanasan po natin ang kapangyarihan ng Diyos. Tandaan po natin, kung tatlong pito, He is, ano po? His presence is personal, permanent, and powerful. Ayan. So, mga kapatid, so tandaan po natin na ang Holy Spirit ang katuparan ng pangako ni Jesus. Ayan. So, hindi tayo lalakad ng mag-isa. Hindi po tayo naglilingkod ng mag-isa. Hindi tayo lumalaban mag-isa. Kung hindi, kasama po natin ang banal na Espiritu. Sa Diyos po ang papuri. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sapagkat nung nandito ka po sa lupa, Panginoon, naranasan po namin ang pangako niyo. At nung pagkakit niyo po, Panginoon, sa langit, nag-iwan ka po ng aming mga kasama. At yun po ang banal na Espiritu mo, Panginoon. Nawa sa aming pang-araw-araw na buhay, patuloy ka po namin maranasan, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri, sa pangalan ni Jesus. Amen.